Okay, pag-usapan naman natin ngayon kung magkano ba ang kikitain natin sa paggiling ng palay. Let's say, gusto mo mag-service sa mga kapitbahay mo. Gusto mo mag-service sa mga kapitbahay mo, maggiling ng mga palay nila, no? Pupunta sila sa'yo at ikaw ang magigiling, no? Sa bahay. Sa bahay ka lang mag-ooperate. Sige, ganito yan, no? Kasi kanina may kausap tayong tao. Tinanong ko magkano na ba per kilo ang magpa-meal ay, sa mga rice milling service. Ang sabi niya 3 pesos per kilo. So gamitin natin 'yan ha. 3 pesos per kilo bigas na, no? Bigas na 'yan, bigas na. Babayaran ka ng ganyan. And then kung ang machine ay kung makakagawa ang machine ng 150 kg bigas sa isang oras, okay? Lagay na lang natin isang oras muna, ha? So, magkano kikitain mo sa isang oras? So, kita per hour. Ibig sabihin, 3 times 150 equals ay lalabas na 450 pesos yan. Okay? Kita mo per hour. So, bakit ka naman magtatrabaho ng isang oras lang kung kaya mo magtrabaho, o mag-operate ng machine, o sabihin natin 8 hours na lang, no? 8 hours, no? Per day. Yan. So, kaya mo yan, no? 8 hours per day, nasa bahay ka lang. And then, ibig sabihin, kung ang kita mo per day ay lalabas na 8 times natin yan sa 450, tama? 450 pesos per hour, no? Equal 3,600 pesos yan. Per day yan, ha? 3,600 pesos per day. Ngayon, syempre, wala namang free. Gumagamit ka ng kuryente. So, ibabawas natin yung kuryente mo. Kuryente. Ang kuryente lumalabas ay lagay na lang natin, ang computation natin 25 pesos per hour, no? 25 pesos per hour. Okay, ilagay na lang natin sa 30 pesos kasi meron pang mga sobrang gamit, no? Minsan mag-off and on ka ng machine na hindi naman accurate lagi na 25 pesos. Ilagay na lang natin sa 30 pesos, no? So, 8 multiply mo yan sa 30 pesos equals 240 pesos ang konsumo sa kuryente. Yan. So, syempre, ma-minus natin yan sa kinita mong 3,600 pesos minus 240, 3,360 pesos per day. Per day yan, ha? 8 hours yan. So, yan ang kikitain mo sa negosyo ng paggiling ng palay ng iyong kapitbahay. Bukod pa dun sa nagtitinda ka ng bigas sa pinakamurang halaga na hanggang 30 pesos per kilo. By the way, yung 30 pesos per kilo, matutuwa na yung kapitbahay mo nun. Sa'yo na lahat sila bibili, no? Yung mga kapitbahay mo, ay, ang mura ng bigas mo, no? So, yung 30 pesos per kilo na yon, tubo ka na doon. Kikita ka pa rin ng lumalabas sa computation natin doon sa kabilang video, sa unang video. Kung hindi nyo pa napanood, panoodin nyo yun. Lumalabas, kahit pala 30 pesos lang ang benta mo ng bigas,
may potential na nakaabang. Okay? Potentially, ang nakaabang na kikitain mo ay aabot sa 25,000 pesos sa buong isang buwan. Neto na yon, neto na. Okay, bayad na yung ano mo doon, puhunan. Yung bibili ka ng 200 kilo na palay and then ikaw magigiling and then ibebenta mo ng 30 pesos per kilo. Kung gusto mo kung naliliitan ka sa 25,000 pesos, ay di gawin mong 35 pesos per kilo. Yung bigas, mura pa rin. Kasi yung iba sabi na, mura ng bigas mo. Gawin mo naman 35. O sige, gusto mo 35. Pero gusto mo makipag-compete, no, sa market. Gusto mo sa iyo lahat pupunta. Murahan mo lang. Okay na yung 25,000 pesos a month. Nakita average. Para sa iyo lahat sila bibili. So, kung okay na sa iyo yung 25,000 sa bentahan ng bigas, ibenta mo ng 30 pesos per kilo. O, ito naman, kung let's say, tinamad ka magbenta, o di maggiling ka ng mga palay ng kapitbahay mo. Let's say, nasa probinsya ka, gaya ng aming pinuntahan, no? Nasa probinsya yung pwesto ng isang customer namin na nakabili ng rice mill machine. Puro kapitbahay niya, puro palayan. Environment ng mga palayan. So, hindi na sila lalayo. Okay? Yung mga kapitbahay niya, hindi na lalayo. Doon na lang sa kanya pupunta para magpagiling. Okay? So, ang maganda pa, hindi naman pwedeng kumbaga parang tingi-tingi, no? O, giling mo nga ako ng 5 kilong bigas. Dadala yung kapitbahay mo, yung kayang-kaya nilang buhatin. No? So, magandang service din ito para sa kapitbahay, no? Hindi na sila pipila doon sa malaking milling na service. Sako-sako doon, ang daming mini-meal na tapos ibabiyahe mo pa papunta at pabalik yung sako-sakong palay na nakakapagod, no? So, minsan maganda rin yung meron kang small business na gaya nito na pwede mong gawing service para sa mga kapitbahay mo. Okay? So, yan lang po. Ito po si Simple Machines PH. Hanapin nyo sa Facebook at i-chat nyo sila doon kung gusto nyo mag-avail ng ganitong ka-useful na machine. Okay? Maraming salamat po.